O alam nyo ba mga kababayan na may bagong pinasabog itong si Ka Eric mga kababayan na dating kadre ng NPA tungkol dito sa Alex Bongkayo Brigade group ng mga rebelding NPA mga kababayan na si Paduano na maging ang grupo nila dati sa mga NPA mga kababayan ay sinuka etong si Karaps Silwalhati mga kababayan na si Paduano dahil may ibang mga agenda daw mga kababayan at ayon dito kay Ka Eric etong si Paduano ay nai-involve daw mga kababayan sa mga bandidong mga gawain katulad ng kidnap for ransom, bank robbery at iba't iba pang mga pagpatay mga kababayan na walang kinalaman sa NPA. Nagpapabayad daw di umano mga kababayan. Kaya daw pinasibak ito doon sa kanilang grupo mga kababayan sa mga rebelde. Ibig sabihin mga kababayan, eto mga reject ng lipunan ng mga rebelde ay nireject pa si Paduano mga kababayan. Kaya naman lumipat siya kung saan siya nababagay doon sa Kongreso. Ito si Paduano mga kababayan. Ibig sabihin, reject sa mga reject. Tinupkop ng mga congressman. Panoorin niyo pa mga kababayan Talagang bugok ito si Paduano bugok. Ang mga kasama nila na nagkukonsinti sa kanya, led by the speaker, na parang korte kung umasta siya. Akala niya kangaroo court pa sa panahon ng NPA. Diba? Kangaroo court sila mga kababayan. Siya ang nagpa-contempt diba kay Ka Eric dati? Kaya nga sinipa yan ng NPA. Sinipa ng NPA. Alam niya ni Ka Eric mga kababayan dahil dati siyang NPA Sapagkat tinarget niya na i-liquidate at i-assassinate din ng NPA sapagkat na-involve sila niya noon sa mga gangster activities. Na-involve sa gangster activities. Dahil hindi naman talaga lahat mga kababayan na sumasali dyan sa NPA, mayroong mga prinsipyo na pinaglalaban talaga. Yung iba, easy money. Itong mga lost command mga kababayan na gusto lang magsiga-siga. Katulad daw nito si Paduano mga kababayan na i-involve sa gangster activities. Like kidnap for ransom, bank robbery, hold up, mga contract killings. Diyos mio Paduano. Kaya mga kababayan, ang panawagan nga ni Ka Eric i-review kung talagang nabigyan ng amnesty si Paduano. Baka walang amnesty dito mga kababayan dahil pwede pa siyang habulin sa kanyang mga krimeng ginawa. Kaya yan sinipa ng NPA sa sinipa Negros. Kasama ng boss niya na pinarusahan ng NPA. At pagkatapos masipa mga kababayan, pati NPA sinuka si Paduano. Nagpunta doon sa nababagay siya sa mga kriminal na pasok sa Kongreso. House of the Crooks. Nung ako'y nandun pa sa National Operations Command ng New People's Army, si Arturo Tabara, na boss ni Paduano dyan, na tinira. Boss ni Paduano mga kababayan, na-eliminate ng NPA. Bakit hindi nasalit si Paduano? Takot ito mga kababayan kasi Ito siguro yung tago. Kaya nakasurvive mga kababayan. Ng NPA dyan sa may SM Fairview sa Quezon City. Hudlumkum, tama po. Hoodlum Committee mga kababayan. Hindi na po ito makatarungan at only the Speaker of the House na si Martin Romualdez na siyang leader nitong tuwad ko. Yan ang number one hoodlum mga kababayan dahil kung hindi yan niya pinapayagan hindi mag-aasang hoodlum ito si Paduano. Kaya ang lakas ng loob mga kababayan dahil ang nasa likod niya tambaluslos. At Hoodlum Committee sa Kongreso ang makakapagpalabas kay Colonel Grijaldo sapagkat illegal po ang pagkakadetini dito. At kawawa mga kababayan, no? Men in uniform, si Grijaldo, tapos yung isa pa si Wilkins mga kababayan na PMAyer. Pinakontempt ng mga buhayang ito. Ang nagpakontempt mga kababayan, dating NPA. Hindi lang dating NPA, nireject pa ng NPA, sinuka mga kababayan. Bulok pa sa lahat ng mga bulok. Hindi po matuwid na ipagpapatuloy ang matuwad na daan sa isang senior police officer sa kanyang mga karapatang nakasaad at nakaprotekta sa ilalim ng saligang batas. That should also be the fault, Mr. Mark. Abuso sila. What do you expect dito sa Marcos administration mga kababayan? Tatak Marcos. Martin Romualdez can order the release of any illegally detained or any person cited in contempt at nakadetine. Ewan lang natin ang kapal na mukha na yung si Romualdez mga kababayan kung matatablan ba na panawagan mo kay Eric? Mga ginagawa dyan sa Kongreso, any time of the day, 24/7, it can be undone and it can be corrected by Martin Romualdez. Pero hindi nila gagawin yan. If he has Dahil mga kababayan, kailangan ng backup ng media eh. Kailangan mag-ingay mga kababayan. Pero ang media, tikom ang bibig niyan. Pulse and conscience kung may natitira. To Colonel Grijaldo,
at kay General Wilkins, pilit palang ipapakulong ni Boy Hudlom, NPA Magpapasko sa selda ng Kongreso. Caldero na sinipa ng NPA na naging tapang-tapangan at boy contempt tirador Tapang-tapangan. ng mga abusadong politiko sa Kongreso ngayon na si Paduano. Kung dati-rati mga kababayan, hitman ng NPA, ngayon naging hitman ng mga buhaya dyan sa Kongreso gamit ang bunganga. Pa-contempt. Hindi Boy matuwid, contempt. hindi Matuwad. makatarungan na tanggalan ng kalayaan at maging malaya ang isang individual sa ilalim po ng ating bansa, sa ilalim po ng Demokratikong Republika ng Bansa ng Pilipinas na mayroong mga garantiya sa pagprotekta sa ating mga karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. Pero ang problema mga kababayan, hindi sila sumusunod sa saligang batas. Dahil sila ay may sariling batas ang mga congressman unlimited power mga kababayan. Hindi po sila pwedeng pakialaman daw na kahit Korte Suprema. Mio. Congress and Martin Romualdez at itong si Boy Hudlom Paduano at mga alipores nila, they are not above the law. Because they are above the law. They cannot continue Ay, to nako. become lawless perpetrators of persecution hiding inside their temporal authority in Congress. Ito na po ang resulta mga kababayan na nagluklok tayo ng Marcos dyan. Lumabas din ang pagka-Marcos mga kababayan. Hindi po sila pwedeng magtago sa loob ng Kongreso na mayroon silang kapangyarihan na mas mataas pa sa nakasaad sa ating saligang batas. They are not Wala silang ginagalang the law. So ulitin ko Above po, the alam law. ko ito nila. Bagamat hindi yan abogado si Boy Hudlom Paduano, Ay nako, hindi nga marunong mag-Ingles. Why the chair only speak? Ay nako. Proper grammar, hindi marunong. Abogado pa kaya? Na number 1 qualification ng magiging abogado mga kababayan, nakakaintindi at nakakapagsalita ng English ng wasto. na tinatawagan ding contempt king sapagkat sa kanyang pagiging Boy Caldero, boy contempt. ng fetish o ng kanyang hysterical na Parang kinikiliti mga kababayan si Paduano no kung makapag-cite siya ng contempt. compulsive na behavior na gusto niyang siya ang kilalaning matapang at terror Tapos sa loob ng sigaw-sigaw. Kongreso. Hindi naman totoo matapang siya. Walang natatakot sa kanya Ang matapang lang yan mga kababayan yung amoy. sapagkat ang kanyang Amoy lupa. temporaryong kapangyarihan ay hiniram niya lang sa taong bayan. Tapos ang hininga mga kababayan, amoy kanal daw. No? Dapat malaman niya yan. At kahit ano kung naging NPA siya dati at sinipa ng NPA. Maging ang NPA, sinuka siya. So ano ngayon? Pwede na siyang maging above the law? Hindi tinanggap mga kababayan, pati ng mga reject ng lipunan ng mga NPA. So napunta doon sa pinaka-reject na talaga. Kung may basurahan ang basurahan mga kababayan, yung Kongreso na dahil kinupop nila si Paduano At pwede na siya maging Ginawang hero, Herodes, Hudlom mga animal. at tagapagsentensyador sa paglabag sa mga karapatan at kalayaan ng mamamayan. Hindi pwede yun. Hindi Tayo dapat pwede. matakot sa kanya. Siya ang dapat matakot The who are you, Karaps? sa galit ng taong bayan sa kanya. Nananawagan po ang sambayan ng Pilipino kay Martin Romualdez Na, kahit pa'y magdabagan tayong manawagan, hindi ka papakinggan ni Tambaluslos. the ground of Sorry ka, Eric. rationality. No use. Mas mabuti pa't manawagan ka sa media na ibalita ito paulit-ulit para patablan sila mga kababayan. Media lang naman ang katapat niyan pero hawak nila mga kababayan sa liig ang mga taga-media. Smiyo. On the ground of objectivity and on the ground of humanitarian reason, wag mo pong hayaan sana Martin Romualdez na Romualdez. mangibabaw po ang pagkalasing sa kapangyarihan Lango pa mga kababayan, hindi lang lasing. Lango sa sa kapangyarihan. poder sa inyong mga utak. Sapagkat May mga utak ba? abogado kayo. Abogado. Ito si Martin Romualdez mga kababayan, the best example na hindi nabibili ng pera ang edukasyon. Dahil pwede kang magkaroon ng diploma, titulo mga kababayan, pero hindi ibig sabihin na you are educated person. Minsan mga kababayan, etong nakapasa pa, mayroong mga diploma, ay lumalabas na mga idioto. Dahil tinuruan na sila sa kanilang paaralan mga kababayan, hindi pa rin natuto. Mio. Ikaw ay abogado, nag-aral ka ng abogasiya. Baka yan ang sabi ni Trililingan na nakapasa dahil sa pera. No, 'Di ba sabi ni Trililing kay dating Pangulong Digong dati na nakapasa lang dahil sa impluwensya ng ama. Gayong naging abogado si
PRRD, 20 years matapos mamatay ang kanyang tatay. Person shall be deprived of life, liberty, and property. Correct. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Lalong-lalo na dito sa binulgar ni Ka Eric na ito palang si Paduano ay sinibak doon sa kanilang organisasyon dati na CPP, NPA, NDF dahil bandido ang gawain mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.